Isang mapagpalang araw. Ako nga po pala si Binibening Marcosa at nais kong ipabatid sa inyo na ako ay nagagalak na mabigyan ng pagkakataong ibahagi sa inyo ang 6 na makrong kasanayan. Hindi nalingid sa ating kaalaman. Ang 6 na makrong kasanayan ay ang pundasyon ng matagumpay na pag-aaral at komunikasyon. Ito ay binubuo ng pagbasa, pagsulat, pakikinig, pagsasalita, pag-iisip, at paglutas ng problema. Ang bawat kasanayan ay nagtutulungan upang mapaunlad ang ating kakayahang sa pagproseso at pagbabahagi ng impormasyon. Ang pagiging bihasa sa 6 na makrong kasanayan ay pagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan ng epektibo sa iba, matuto ng mabilis at malutas ang mga hamon sa ating paligid. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kanilang mga uri, paraan, kahalagahan at katangian nito. Una ay ang pananaliksik. Ito ay isang sistematiko at organisadong proseso ng paghanap ng impormasyon, pag-aaral at pagsusuri ng mga datos upang makakuha ng bagong kaalaman o mas maunawaan ang isang particular na paksa. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral at pag-unlad sa iba't ibang larangan mula sa agham at teknolohiya hanggang sa sining at panitikan. Ngayon ay dadako tayo sa uri ng pananaliksik. Ito ay ang pangunahing pananaliksik. Ito ay isang uri ng pananaliksik kung saan nagsasagawa ang mananaliksik ng sariling pag-aaral upang makakuha ng bagong impormasyon o datos. Halimbawa nito ay ang mga eksperimento, survey at pag-aaral ng kaso. Ang pangalawang pananaliksik, ito ay isang uri ng pananaliksik na kung saan ginagamit ng mananaliksik ang mga umiiral na datos o impormasyon na nakalap ng iba pang mga mananaliksik. Halimbawa nito ay ang pagsusuri ng mga artikulo, libro at aklat. At meron din tayong tinatawag na kwalitatibong pananaliksik. Ito ay isang uri ng pananaliksik na naglalayong maunawaan ang mga karanasan, pananaw at kahulugan ng mga tao. Ginagamit dito ang mga pamamaraan tulad ng pakikinayam, pagmamasid at pag-aaral ng mga teksto. Meron din tayong tinatawag na kwantitikong pananaliksik. Ito ay isang uri ng pananaliksik na naglalayong sukatin at istatistika ang mga datos upang maunawaan ang mga relasyon at pattern sa pagitan ng mga variable. Ginagamit dito ang mga pamamaraan tulad ng mga eksperimento, survey at pagsusuri ng data. Ngayon ay dadako tayo sa paraan ng pananaliksik. Una ay ang pagpili ng paksa. Ang unang hakbang sa pananaliksik ay ang pagpili ng isang paksa na interesado ka at may kaugnayan sa iyong larangan. Ang pangalawa ay ang pagbuo ng hypothesis. Ang hypothesis ay isang hula o palagay na sinusubukan mong patunayan o pabulaan sa pamamagitan ng pananaliksik. Ang pangatlo ay ang pagkalap ng datos. Ang pagkalap ng datos ay ang proseso ng pagkolekta ng impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan tulad ng mga libro, artikulo, survey at saka eksperimento. Ang panglima ay ang pagsusuri ng datos. Ang pagsusuri ng datos ay ang proseso ng pag-organisa, pag-uuri at pag-interpret ng nakalap na impormasyon. At ang paglalathala ng resulta. Ito ang panghuling hakbang sa pananaliksik. Ito ay ang paglalathala ng iyong mga natuklasan sa pamamagitan ng pagsusulat ng ulat, artikulo o di kaya'y thesis. Ngayon naman ay dadako tayo sa kahalagahan ng pananaliksik. Una na dito ay ang pagpapaunlad ng lipunan. Ang pananaliksik ay nagbibigay ng pundasyon para sa pag-unlad ng lipunan sa pamamagitan ng paglutas ng mga problema, pagpapabag ng mga serbisyo at pagpapalawak ng kaalaman. Ito din ay nagpapalakas ng ekonomiya. Ang pananaliksik ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong produkto, serbisyo at trabaho. Ito din ay nagpapaunlad ng edukasyon. Ang pananaliksik ay mahalaga sa pag-unlad ng edukasyon
sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kaalaman at pagpapabuti ng mga pamamaraan ng pagtuturo. Ito din ay nagpapalakas ng demokrasya. Ang pananaliksik ay nagpapalakas ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na kailangan ng mga mamamayan upang makagawa ng mga matalinong desisyon. Ngayon ay dadako na tayo sa katangian ng pananaliksik. Una na dito ay ang sistematiko. Ang pananaliksik ay isang organisadong proseso na sumusunod sa mga tiyak na hakbang. Ito din ay kontrolado. Ang pananaliksik ay naglalayong kontrolin ang mga variable upang matyak na ang mga natuklasan ay tumpak at maaasahan. Ito din ay empirical. Ang pananaliksik ay batay sa mga obserbasyon at datos mula sa tunay na mundo. Ito din ay objektibo. Ang pananaliksik ay naglalayong maging walang kinikilingan at patas sa pag-aaral ng mga datos. Ito din ay replicable. Ang pananaliksik ay dapat na maulit o ma-replicate ng ibang mga mananaliksik upang matiyak na ang mga natuklasan ay tumpak at maaasahan. Ngayon naman, dahil tapos na tayo sa pananaliksik, dadako na tayo sa pakikinig. Ang pakikinig ay isang proseso na nangangailangan ng pag-unawa at pag-alala sa mga tunog, lalo na ang mga salita na binibigkas ng ibang tao. Ito ay higit pa sa simpleng pagdinig. Ito ay isang komplikadong aktibidad na nangangailangan ng konsentrasyon, atensyon, at pakikipag-ugnayan sa nagsasalita. Ngayon ay dadako tayo sa uri ng pakikinig. Una na dito ay ang tinatawag nating pasibong pakikinig. Ito ay isang uri ng pakikinig kung saan nakikinig lang ang tao nang hindi nagbibigay ng anumang tugon o di kaya'y feedback. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa radyo o di kaya'y sa isang musika. Ang pangalawa ay ang aktibong pakikinig. Ito ay ang uri ng pakikinig kung saan nakikilahok ang tao sa pakikipag-ugnayan sa nagsasalita sa pamamagitan ng pagtatanong, pagbibigay ng feedback, at pagpapakita ng interes. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa isang lektura o pag-uusap. Ito din ay meron din tayong tinatawag na empatikong pakikinig. Ito ay ang uri ng pakikinig kung saan sinusubukan ng tao na maunawaan ang damdamin at pananaw ng nagsasalita. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa isang kaibigan na nagkukwento ng kanyang mga problema. Meron din tayong tinatawag na critical na pakikinig. Ito ay ang uri ng pakikinig kung saan sinusuri ng tao ang impormasyon na naririnig upang matukoy ang katotohanan, katumpakan, at kahalagahan nito. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa isang debate o di kaya'y isang pagtatalo. Ngayon ay dadako na tayo sa paraan ng pakikinig. Mayroon tayong iba't ibang paraan ng pakikinig. Isa na dito ay ang magbigay ng atensyon. Iwasan ang mga distraction at ituon ang iyong atensyon sa nagsasalita. Magtanong. Magtanong upang linawin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maaari ka ring magbigay ng feedback. Magpakita ka ng interes sa pamamagitan ng pagtawa, pagtango, o pagbibigay ng mga komento. Maaari ka ring mag-isip ng kritikal. Suriin ang impormasyon na naririnig upang matukoy ang katotohanan at kahalagahan nito. Ngayon ay dadako na tayo sa kahalagahan ng pakikinig. Una na dito ay ang pagpapatibay ng relasyon. Ang pakikinig ay nagpapalakas ng mga relasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-unawa at pagpapahalaga sa ibang tao. Ito din ay pag-unlad ng karunungan. Ang pakikinig ay tumutulong sa pag-unlad ng karunungan sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong impormasyon at pananaw. Ito din ay lumulutas sa mga komplekto. Ang pakikinig ay mahalaga sa paglutas ng mga komplekto sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pananaw sa lahat ng mga panig. Ito din ay nagpapabuti ng komunikasyon. Ang pakikinig ay nagpapabuti sa komunikasyon sa pamamagitan
ng pagtiyak na naunawaan ng lahat ang bawat isa. Ngayon ay dadako na tayo sa katangian ng pakikinig. Una na dito ay ang tinatawag nating aktibo. Ang pakikinig ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng konsentrasyon at pakikipag-ugnayan. Ito din ay empatiko. Ang pakikinig ay naglalayong maunawaan ang mga damdamin at pananaw ng ibang tao. Ito din ay kritikal. Ang pakikinig ay naglalayong suriin ang impormasyon upang matukoy ang katotohanan at kahalagahan nito. Ito din ay respetuous. Ang pakikinig ay nagpapakita ng paggalang sa nagsasalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon at pag-unawa sa kanyang mga salita. Ngayon naman ay dahil tapos na tayo sa pakikinig, dadako naman tayo sa pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang komplikadong proseso ng pag-decode ng mga nakasulat na simbolo upang maunawaan ang kanilang kahulugan. Ito ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa atin na matuto, makipag-usap at mag-isip ng kritikal. Ngayon ay pag-usapan natin ang uri ng pagbabasa. Una na dito ay ang tinatawag nating pasibong pagbasa. Ito ay ang uri ng pagbasa kung saan binabasa ng tao ang mga salita nang hindi nagbibigay ng malalim na pag-iisip o pag-unawa. Halimbawa nito ay ang pagbabasa ng mga balita o di kaya'y magasin. Ang pangalawa ay ang aktibong pagbasa. Ito ay ang uri ng pagbasa kung saan nakikilahok ang tao sa pag-unawa sa teksto sa pamamagitan ng pagtanong, pagsusuri, at paggawa ng mga koneksyon sa kanilang sariling kaalaman. Halimbawa nito ay ang pagbabasa ng isang aklat o artikulo para sa isang proyekto sa paaralan. Meron din tayong tinatawag na skimming. Ito ay isang uri ng pagbasa kung saan mabilis na tinitignan ng tao ang teksto upang makuha ang pangkalahatang ideya o paksa. Meron din tayong tinatawag na scanning. Ito ay ang uri ng pagbasa kung saan hinahanap ng tao ang particular na impormasyon sa teksto. Meron din tayong tinatawag na intensibong pagbasa. Ito ay ang uri ng pagbasa kung saan binabasa ng tao ang teksto ng detalyado upang maunawaan ang bawat detalye. Meron din tayong tinatawag na ekstensibong pagbasa. Ito ay ang uri ng pagbasa kung saan binabasa ng tao ang teksto para sa kasiyahan o di kaya'y para lamang sa libangan. Ngayon ay dadako na tayo sa paraan ng pagbasa. Meron din tayong iba't ibang paraan ng pagbasa. Una na dito ay ang pagpili ng material. Pumili ng mga materyales na naaayon sa iyong interes at antas. Maaari ka ring pagtakda ng mga layunin. Magtakda ng layunin bago magbasa upang matukoy kung ano ang iyong hinahanap sa isang teksto. Maaari kayong gawin ang pag-review ng teksto. Suriin ang pamagat, subtitulo at mga larawan upang makuha ang pangkalahatang ideya ng teksto. Maaari ka ring gawin ang pagbabasa ng malakas. Ang pagbabasa ng malakas ay tumutulong sa pag-unawa sa teksto at nagpapabago ng pagbigkas. Maaari ka ring pagtatamo ng habang nagbabasa upang linawin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maaari ka ring paggawa ng mga koneksyon, iugnay ang binabasa mo sa iyong sariling kaalaman at karanasan. Meron din tayong tinatawag na pagsusuri ng teksto. Suriin ang mga pangunahing ideya, argumento, at ebidensya sa isang teksto. Ngayon ay dadako na tayo sa kahalagahan ng pagbasa. Una na dito ay ang pag-unlad ng edukasyon. Ang pagbasa ay mahalaga sa pag-unlad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng akses sa kaalaman at impormasyon. Ito din ay nagpapalakas rin ito ng ekonomiya.
Ang pagbasa ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan na kailangan mo sa isang trabaho. Ito din ay nagpapalakas ng demokrasya. Ang pagbasa ay nagpapalakas ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na kailangan ng mga mamamayan upang makagawa ng mga matalinong desisyon. Ito din ay nagpapaunlad sa iyong personal. Ang pagbasa ay nagpapaunlad ng ating mga pananaw sa mundo. Ito din ay nagpapabuti ng ating kakayahan at pag-iisip at pagpapalakas ng ating imahinasyon. Ngayon ay dadako na tayo sa mga katangian ng pagbasa. Meron tayong tinatawag na aktibo. Ang pagbasa ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng konsentrasyon at pag-iisip. Meron din tayong tinatawag na komprehensibo. Ang pagbabasa ay naglalayong maunawaan ang buong kahulugan ng teksto. Ito din ay isang kritikal. Ang pagbasa ay naglalayong suriin ang mga idea at argumento sa teksto. Ito din ay epektibo. Ang pagbasa ay dapat na mahusay at mabisa upang makuha ang pinakamahalagang impormasyon mula sa teksto. Ngayon ay dadako na tayo sa uri ng pagsulat. Una ay ang malikhaing pagsulat. Ito ay isang uri ng pagsulat na naglalayong mag-express ng sariling imahinasyon, damdamin at karanasan. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng mga tula, kwento at nobela. Ito din ay technical. Meron din tayong tinatawag na technical na pagsulat. Ito ay ang uri ng pagsulat na naglalayong magbigay ng impormasyon o mga tagubilin sa isang particular na paksa o di kaya'y sa larangan. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng mga ulat, manual at mga technical na dokumento. Meron din tayong tinatawag na akademikong pagsulat. Ito ay ang uri ng pagsulat na naglalayong mag-analisa ng mga ideya, magbigay ng mga argumento, at magbahagi ng mga pananaliksik sa isang particular na larangan. Halimbawa lamang nito ay ang pagsulat ng mga sanaysay, thesis at mga artikulo sa journal. Meron din tayong tinatawag na professional na pagsulat. Ito ay ang uri ng pagsulat na naglalayong makipag-ugnayan sa mga kliyente, kasamahan at iba pang stakeholder sa isang particular na trabaho o profesyon. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng mga email, liham at mga ulat sa trabaho. Meron din tayong tinatawag na formal na pagsulat. Ito ay isang uri ng pagsulat na gumagamit ng formal na wika at istruktura. Karaniwang ginagamit ito sa mga opisyal na dokumento at komunikasyon. Meron din tayong tinatawag na informal na pagsulat. Ito ay ang uri ng pagsulat na gumagamit ng informal na wika at istruktura. Karaniwang ginagamit ito sa mga personal na komunikasyon tulad ng mga sulat o mga mensahe sa social media. Ngayon ay dadako tayo sa paraan ng pagsulat. Meron tayong iba't ibang paraan ng pagsulat. Una na dito ay ang tinatawag natin na pre-writing. Ito ay isang proseso nang nagpaplano ka at nag-iisip ng mga ideya bago magsimula sa iyong pagsulat. Meron din tayong tinatawag na drafting. Ito ay ang proseso ng pagsulat ng unang bersyon ng teksto. Meron din tayong tinatawag na revising. Ito ay ang proseso ng pagsusuri at pagbabago ng teksto. Meron din tayong tinatawag na editing. Ito ay ang proseso ng pagwawasto ng mga pagkakamali sa gramatika, bantas at baybay. Meron din tayong tinatawag na proofread. Ito ay ang proseso ng pagbabase ng teksto upang matiyak na walang natitirang mga pagkakamali. Ngayon ay dadako na tayo sa kahalagahan ng pagsulat. Meron din tayong iba't ibang kahalagahan ng pagsulat. Una nito ay ang pag-unlad ng edukasyon. Ang pagsulat ay mahalaga sa pag-unlad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan sa komunikasyon at pag-iisip. Ito din ay katulad ng ibang makrong kasanayan, ito din ay nagpapalakas ng ekonomiya. Ang pagsulat ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan na kailangan sa trabaho.
ito din ay nagpapalakas ng ating demokrasya. Ang pagsulat ay nagpapalakas ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mamamayan ng pagkakataong mag-express ng kanilang mga idea at opinyon. Ito din ay nagpapaunlad ng personal. Ang pagsulat ay nagpapalakas ng ating sariling pananaw sa mundo. Ito din ay nagpapabago ng ating kakayahan sa pag-iisip at pagpapalawak ng ating imahinasyon. Ngayon ay dadako na tayo sa katangian ng pagsulat. Una na dito, ang katangian nito ay isang malinaw. Ang pagsulat ay dapat na malinaw at madaling maunawaan. Ito din ay maikli. Ang pagsulat ay dapat na maikli at diretso sa punto. Ito din ay wastong gramatika at bantas. Ang pagsulat ay dapat na sumusunod sa mga tuntunin ng gramatika at bantas. Ito din ay isang malinaw na organisado. Ang pagsulat ay dapat na maayos na organisado upang madaling sundan ng mga mambabasa. Ito din ay dapat kawili-wili. Ang pagsulat ay dapat na kawili-wili at nakakainganyo para sa mambabasa. Ngayon ay dadako na tayo sa uri ng pagsasalita. Formal, una na ito ay ang formal na pagsasalita. Ito ay ang uri ng pagsasalita na ginagamit sa mga opisyal na okasyon tulad ng mga talumpati, presentasyon, at mga pampublikong karaniwang gumagamit ito ng formal na wika at istruktura. Meron din tayong tinatawag na informal na pagsasalita. Ito ay ang uri ng pagsasalita na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap tulad ng mga pag-uusap sa mga kaibigan, pamilya at kakilala. Karaniwang gumagamit ito ng informal na wika at istruktura. Meron din tayong tinatawag na malikhaing pagsasalita, kung saan ito ay ang uri ng pagsasalita na naglalayong mag-express ng sariling imahinasyon, damdamin at karanasan. Halimbawa nito ay ang pagkukwento, pagtula at pag-arte. Meron din tayong tinatawag na technical na pagsusulat. Ito ay ang uri ng ibig kong sabihin ay pagsasalita. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon o mga tagubilin sa isang particular na paksa o di kaya sa isang larangan. Halimbawa nito ay ang pagpapalakas ng mga teknikal na konsepto, pagbibigay ng mga tagubilin sa paggamit ng mga kagamitan at paggawa ng mga presentasyon sa mga teknikal na paksa. Ngayon ay dadako na tayo sa paraan ng pagsasalita. Unang paraan ng pagsasalita ay pagplano bago magsalita. Mahalaga na magplano ng sasabihin upang matiyak na malinaw at maayos ang daloy ng iyong mga sa mensahe. Meron din tayong kailangan tayo ay gumagamit ng verbal na komunikasyon. Ang mga ekspresyon ng mukha, kilos, ng kamay at postura ay mahalaga sa pagpapalakas ng mensahe. Ngayon ay dadako na tayo, meron pala tayong pagsansaan ay mahalaga upang mapabuti ang kasanayan sa pagsasalita at maging kumpiyansa. Yun lamang. At meron din tayong tinatawag na kahalagahan ng pananaliksik. Ito ay ang mga sumusunod. Una na dito ay ang pagpapaunlad ng edukasyon. Ang pagsasalita ay mahalaga sa pag-unlad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan sa komunikasyon o di kaya'y sa pag-iisip. Ito din ay nagpapalakas ng ekonomiya. Ang pagsasalita ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga kasanayan o pagbibigay ng mga kasanayan na kailangan mo sa isang trabaho. Ito din ay nagpapalakas ng demokrasya. Ang pagsasalita ay nagpapalakas ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mamamayan ng pagkakataong mag-express ng kanilang mga ideya o di kaya'y opinyon. Ito din ay nagpapaunlad ng personal. Ang pagsasalita ay nagpapaunlad sa ating pananaw sa mundo, nagpapatibay ng ating kakayahan sa pag-iisip at pagpapalakas ng ating kumpiyansa. Ngayon ay dadako na tayo sa katangian ng pagsasalita. Una na dito ay ang tinatawag natin na malinaw. Ang pagsasalita ay dapat na malinaw at madaling maunawaan. Ito din ay dapat maikli.
Ang pagsasalita ay dapat na maikli at diretso sa punto. Ito din ay dapat may wastong gramatika at baybay. Ang pagsasalita ay dapat na sumusunod sa mga tuntunin ng gramatika at baybay. Ito din ay dapat kawili-wili. Ang pagsasalita ay dapat na kawili-wili at nakakaengganyo para sa nakikinig. Ito din ay kumpiyansa. Ang pagsasalita ay dapat na may kumpiyansa upang makuha ang atensyon at interes ng nakikinig. Ngayon ay dadako tayo sa panunood at ito ang panghuling makrong kasanayan. Ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap at pag-unawa sa mga visual na impormasyon. Ito ay higit pa sa simpleng pagtingin. Ito ay isang komplikadong aktibidad na nangangailangan ng konsentrasyon, atensyon at pakikipag-ugnayan sa sa iyong mga nakikita. Ngayon ay pag-usapan natin ng uri ng panunood. Una na dito ay ang pasibong panunood. Ito ay ang uri ng panunood kung saan nakatingin lamang ang tao sa isang bagay nang hindi nagbibigay ng anumang tugon o di kaya'y feedback. Halimbawa nito ay ang panunood ng telebisyon o di kaya'y pelikula nang hindi nag-iisip o nag-aanalisa. Meron din tayong tinatawag na aktibong panunood. Ito ay ang uri ng panunood kung saan nakikilahok ang tao sa pag-unawa sa kanyang mga nakikita sa pamamagitan ng pagtanong, pagsusuri at paggawa ng mga koneksyon sa kanilang sariling kaalaman. Halimbawa lamang nito ay ang panunood ng isang dokumento o isang pagtatanghal sa teatro nang may layuning matuto o maengganyo. Ito din ay meron din tayong tinatawag na kritikal na panunood. Ito ay ang uri ng panunood kung saan sinusuri ng tao ang mga nakikita upang matukoy ang katotohanan, katumpakan at kahalagahan nito. Halimbawa nito ay ang panunood ng isang balita o isang debate na may layuning maunawaan ang iba't ibang pananaw at argumento ng isang tagapanood. Meron tayong tinatawag na empatikong panunood. Ito ay ang uri ng panunood kung saan sinusubukan ng tao na maunawaan ang damdamin at pananaw ng mga taong nakikita. Halimbawa nito ay ang panunood ng isang pelikula o isang dula na nagpapakita ng mga emosyonal na eksena. Ngayon ay pag-usapan na natin ang paraan ng panunood. Meron tayong iba't ibang paraan. Una na dito ay ang pagpili ng material. Pumili ng mga materyales na naaayon sa iyong interes at antas. Maaari ka rin pagtakda ng layunin. Magtakda ng layunin bago manood upang matukoy kung ano ang iyong hinahanap sa iyong mga nakikita. Maaari ka rin magbigay ng atensyon at iwasan ang mga distraction at ituon ang iyong atensyon sa iyong mga nakikita. Maaari ka ring magtanong habang nanonood upang linawin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maaari ka ring gumawa ng koneksyon o iugnay ang mga nakikita mo sa iyong sariling kaalaman at karanasan. Meron din tayong tinatawag na pagsusuri ng material. Suriin ang mga pangunahing ideya, argumento at ebidensya sa mga nakikita. Ngayon ay pag-usapan na natin ang kahalagahan ng panunood. Una na dito ay ang pag-unlad ng edukasyon. Ang panunood ay mahalaga sa pag-unlad ng ating edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa kaalaman at impormasyon. Ito din ay pagpapalawak ng ekonomiya. Ang panunood ay nagpapalawak ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan na kailangan sa trabaho, lalo na sa larangan ng media at entertainment. Ito din ay nagpapalakas ng demokrasya. Ang panunood ay nagpapalakas ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na kailangan ng mga mamamayan upang makagawa ng mga matalinong desisyon. Ito din ay nagpapaunlad sa ating personal na pamumuhay. Ang panunood ay nagpapaunlad ng ating pananaw sa mundo,
pagbabago ng ating kakayahan sa pag-iisip at nagpapalawak ng ating imahinasyon. Ngayon ay pag-usapan na natin ang katangian ng panunood. Una na dito ay ang aktibo. Ang panunood ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng konsentrasyon at pag-iisip. Ito din ay komprehensibo. Ang panunood ay naglalayong maunawaan ang buong kahulugan ng kanyang mga nakikita. Ito din ay kritikal. Ang panunood ay naglalayong suriin ang mga ideya at argumento sa mga nakikita. Ito din ay epektibo. Ang panunood ay dapat na mahusay at mabisa upang makuha ang pinakamahalagang impormasyon mula sa iyong mga nakikita. Ngayon, sa kabuuan, ang panonood ay isang mahalagang kasanayan, hindi lamang panonood, kundi ang 6 na makrong kasanayan na kung saan nagbibigay daan sa atin na matuto, makipag-ugnayan at mag-isip ng kritikal sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ating mga kasanayan sa 6 na makrong kasanayan, ang pagsasalita, pakikinig na nagpapabuti sa ating buhay at sa ating lipunan. At